Sige, pakinggan natin tong balitan to. No-show pa rin sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng budget si Vice President Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Dumalo si OVP spokesperson Michael Poe at dito inanunsyo ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang tagapagsalita ni VP Sara. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ongoing pa ba itong hearing? Ano ang latest dyan? Yes, Ruth, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdinig ngayon ng House Committee on Good Government. At dismayado yung mga kongresista sa hindi na naman pagsipot ng 7 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Alam mo, meron pa yung yung abogado ni yung spokesperson niya sa DepEd. Anong nangyari? Sabi niya nagbitaw daw siya. Pero I think si Inday Sara pinagbitiw na lang niya yan. Pinagbitiw ako para sa akin pinagbitiw ni Inday yan. Bakit? Kasi lahat ng nakadikit sa akin tatrabahuhin nila. O kaya mabuti pa, i-distansya nyo na yung mga sarili nyo sa akin, kaya ko na tumag-isa. Ang lupit talaga ni Ang lupit talaga ni Inday Sara. Na pinasasagot ng komite para sa mga irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni VP Sara Duterte noong 2022 at 2023. Nag-i-issue lang ngayon ng subpoena ang komite pero kung hindi pa rin daw sisipot sa susunod o ikalimang pagdinig ang mga opisyal, mapipilitan na silang i-cite in contempt ang mga ito. Kasabay nito, inanunsyo ng komite na nakaalis na nga ng bansa si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez na isa sa mga gusto nilang questioning. Lumipad na raw pa Los Angeles, California si Lopez kagabi. Isa si Lopez sa mga gustong ipasama ng komite sa Immigration Lookout Bulletin kaugnay ng maanumalyang paggasta sa budget ng OVP. Samantala, dumalo sa pagdinig ngayon ang OVP spokesperson nga na si Michael Poe. At dito rin, kanina nga inanunsyo niya na hindi na siya konektado sa opisina ni VP Sara matapos ang kanyang resignation bilang tagapagsalita ni Duterte. Epektibo na raw ito bago pa ang naging pagdalo niya ngayon sa pagdinig. Di ba? So umalis siya. Pero ako, feeling ko, hindi iiwanan ng mga to si Inday Sara. It's just that Inday Sara, napakabait na tao niyan. Mahal niyan yung mga empleyado niya. At alam niya na habang nakadikit tayo, habang nakadikit kayo sa akin, tatrabahuhin kayo. Kaya mabuti pa, magsialis na kayo. O sabihin nyo wala na kayong connection sa akin para hindi na kayo ipatawag dyan. Hit niya bilang resource person ng pagdinig, hindi magiging objective yung kanyang pagsagot sa mga katanungan kung mananatili siyang tagapagsalita ng OVP. Ruth? Marian, meron din palang lumabas na ulat tungkol doon sa mga typo error o yung mga mali dito sa mga resibong ipinasa ng OVP dyan naman sa Commission on Audit. Typo error lang pala Typo error lang pala yung presidente natin Hindi lang typo error. Yung presidente nga natin on live TV nagsisinungaling Ano sabi ng presidente? Naku, wala naman pumasok na pulis na may baril dyan sa KOJC. Di ba kasi nungalingan yun? Yan lang pala, typo error Pwedeng yun Pwedeng i-revise yan Ang dami pa nga kapalpakan ng presidente natin magagalit kayo sa typo error ni Inday Sara. Yung error nila diyan sa Alitagtag, 2 tonelada daw 'yun. 2 toneladang droga nabawasan ng 800 kilos, naging 1.2 na lang. 1.2 tons na lang 'yun. Ano sabi nila? Ano din kasi 'yan? Estimate error kasi 'yan. Estimate lang kasi 'yun yun ang masaklap, droga 'yun Pero eto, sulat kamay or computer, nagkamali ng pindot. Ako nga, ang dami-dami kong error sa text. Nasisend ko Pag nasend ko, wala na. Hindi ko na mabago yun. Hindi ba? So, itong mga errors na ito, this can be explained. This can be corrected. Pero yung, by the way, this is the biggest drug bust in the history of the world. We are talking about 2 tons of drugs seized dito sa sasakyan na to. Biglang sinabi, 2 tons? Paano nangyaring nakayanan nung van na yan yung 2 tons? Alam nyo ba kung gaano kabigat yung 2 tons?
Halos kasing bigat na yun ng isang bus. Papaano ano yan? Papaanong nakayanan nung ano yan, nung sasakyan? Alam mo, sabi nila biglang pabawas na ng pabawas, putyang ina, pababa na ng pababa, parang kanta ng Sex Bomb, spaghetti pababa, pababa ng pababa, hanggang sa from 2 tons, biglang naging 1.2. Kasi sabi nila, hindi, kasi kasama naming tinimbang pati yung mga lagayan. Eh yung mga lagayan mabibigat. Anak ng tinapay naman talaga, oh. 'Di ba? Yun yung mga pagkakamali. Yun yung mga pagkakamali na dapat tinututukan natin. Itong mga ganito, this can be reversed. This can be revised. This can be cleared. Besides, the Office of the Vice President still has until December. Still have until December. Until February to explain everything. And according to COA itself, walang irregularities. Kayo lang naghahanap ng irregularities. Sige. Anong alam natin tungkol dyan? Yes, Ruth, yan nga yung explanation nga daw o yung paliwanag ng OVP sa COA nung kinwestiyon nga rin nila itong mga acknowledgement receipt, no? Kasi kanina, kinwestiyon ng mga kongresista yung nakita nilang red flag sa pinasang resibo ng OVP. Sa pagbusisi nga ni Okay, so ang sinasabi ng COA dito, we check this as well. Hindi lang kayo naka-check niyan. Kami na-check namin yan. So, chinek po namin yan, nakita namin yan. Kaya yan nga yung mga, kaya nga sila may mga notice of disallowances kasi may mga questionable doon sa mga nililiquidate nila. So, we are waiting for them to answer and yung ating notice of disallowance, yung discrepancy, we are still waiting for them to comply doon sa revisions. Bakit kasi hindi na lang muna natin antayin na matapos yung investigasyon nila parehas? Yung reconciliation nila parehas because they have to reconcile. Oo, itong COA, meron silang pera and may kinuha, merong kailangang i-liquidate. Etong Office of the Vice President, sa inventaryo, ang tawag dyan, reconciliation. Kailangan magbangga yung mga resibo doon sa perang ginastos nila. So kung meron problema, hindi nagbabalance, edi pag-uusapan natin dalawa, aralin natin pareho, alin ang problema, o ito yung mga problema, okay. O sige, so ayan, balance na, tali na, okay, cleared, ganon. Kasi ganyan kami nun eh. Kasi nagtrabaho ako dati, meron akong mga stocks na hawak. Siyempre, meron kang system. Doon sa system na yon kumukuha ka ng mga stocks. Tapos siyempre, para maibalik mo, ma-zero out mo yun, i-issuehan mo yun ng either credit memo, credit note. Ganon, para ma-offset siya, di ba? So ngayon, pagka mayroong inventory, magra-run sila ng report. Ito yung mga lumabas sa amin, 5 computer. Asan na tong 5 computer na to? Babanggaan mo yon ng mga papeles, yung 5 computer na yun. Hindi mo babanggaan ng computer yun. Mukha kayong mga tanga nun. Depende kung halimbawa hotdog. Kumuha ka sa akin ng hotdog 5. Asan tong 5 hotdog na to? Babanggaan mo yung 5 hotdog ng 5 bayad dun sa hotdog. Di ba? Ganun yun. So dito ang problema. Merong mga discrepancies, merong mali. Halimbawa, itong binabangga mo dito sa hotdog na to, kulang ng 5 piso. Ay, teka, hindi pala yan. Di ba? Ito pala yun. Okay. So, X na yan. Itong pangalawang problema natin. Nasan to? Bakit yung date dito ganito? Ay, wait. Mali yan. Ito pala yan. Boom. Okay, X na yan. Hanggang sa mag-balance, magtali. Hindi yan yung parang, bakit mali? Bakit mali ito? Bakit hindi balance to? Bakit merong discrepancy? Magnanakaw ka, no? Hindi yun ganun. Tatanungin mo, bakit may discrepancy? I will give you time para sagutin ito. And
mabalance ito. Pag hindi mo nasagot ito, ninakaw mo nga, ganun. Ito kasi itong mga nagdi-discuss na mga vlogger dito, hindi kasi yung mga vlogger sa kabila, yung mga nagdi-discuss dito, yung mga gigil na gigil, putang ina, hindi kasi nagtrabaho sa mga buhay nila yan eh. Oo, puros mga palamunin kasi ng mga magulang yan eh. Walang naging trabahong iba yan kung di mag-vlog, mag-content ng mag-content eh. Kaya hindi nila kayang i-explain yan. Hindi nila kayang magbangga ng perfect analogy dito sa mga nangyayari dito. Masyado silang literal. One writer party list Representative Rog Gutierrez, lumabas nga na nasa 158 na mga acknowledgement receipts na sinumite ng OVP ay dated 2023. Pero ginamit yung mga ito pang-justify o pagpapaliwanag para sa paggasta ng 2022 confidential funds. Bukod pa rito, may... Alam nyo, kung kasi kayo, may mga kaibigan akong accountant. Napakadaming papeles. Lalong-lalo na ikaw na nagli-liquidate, minsan natataranta ka din sa dami ng pera, sa dami ng nililiquidate mo, nagkakamali-mali ka ng fina-file na papel. Nangyayari yun. Kaya nga nagbibigay sila ng time for you to reconcile. Nagbibigay sila ng time, ito, mali ito. Okay, wait. I'll check. I'll check my files. Di ba ganun sila? Ito, what's wrong with this item? It's hindi siya tally. Wait. Mali pala yan. Mali yun na ibigay ko. Ito pala yun. Okay, so tally na tayo. So yun lang naman ang kailangan ng COA, magtali. Paano magtatali yan? Paano nila magagawa yung trabaho nila? Putang ina, lagi sila nandiyan dyan sa hearings ang buong araw. Wala na silang magagawang trabaho. Abala yan. Yung mga sinumitiring resibo na November 2022, gayong December pa naman nag-issue ng cheque para sa confidential funds ng OVP. Meron din mga nakitang mga walang petsa yung mga resibo at meron ding wala man lang pirma. At meron din nakita na pareho yung penmanship o pagkakapirma. Patuloy pa rin nga yung interpolation ng mga mababatas dito at yan muna ang date. Balik sa'yo. Kita mo di ba merong mga ganitong balita. Merong mga ganyang sinabi silang report. Merong mga ganitong dates, may mga ganyan, those can be explained and naiintindihan ng COA. Ang COA nga, hindi sila nagre-react eh. The reason why COA is not reacting because it's reconcilable. It can be corrected. Kaya nga sila nandiyan dyan eh. Kaya nga nandiyan ang COA, let them do their job. Huwag nyo silang pangunahan. Come February 2025 at ang OVP ay hindi nakapag-provide or hindi nila natali yan, na balance yung accounting na yan, din doon tayo merong problema. Doon natin singinin yung opisina ni Inday Sara. Tama? Doon yun. Pabayaan muna natin sila kasing magtrabaho. Kasi sabi nga ni Inday, ba't ako aatin sa inyo? Hindi naman ako may atraso sa Kongreso. May atraso ako sa COA. I'm answerable to COA. I should answer to COA. Meron akong notice of disallowance eh. Bakit ako sa inyo pupunta? Hindi naman kayo COA. Yun lang naman yung paliwanag dyan. Diyos mio, meron pa silang, may nagbigay na naman ng resibo. May nagbigay na naman ng sobre. Putya yung nagbigay, yung nakatanggap ng sobre, yung nagsasabi kanina. Ang sabi nga niya, galing yan sa sweldo ni Inday Sara eh. Di ba yung kanina nagsasalita na yung meron natanggap daw na naman na siyam na sobre? Katulad ni Gloria nung nakaraan, tinan mo yung Gloria na yun, nawala na. Bakit? Kasi bistado eh. So yung bago ngayon, meron din daw siyang natatanggap na sobre coming from the OVP. Tinanong siya, sa tingin mo galing yan ng confidential fund? Hindi, feeling ko galing to sa pasweldo niya. So paano yan? So ganun yan mga bossing. Again, if you feel like Inday Sara, lalo na itong Congress, if you feel like Inday Sara, kami may respeto kami sa Kongreso. Hindi naman lahat dyan katulad ng itong mga kupal na ito. Marami pa rin mga congressman na mababait. Nandiyan pa yung mga, yan, si Richard Gomez.
Diyan si Pulong. Madami pang mga matitino dyan. Kaya lang talaga makikita mo kung sino-sino lang yung mga bumabanat sa mga Duterte. Pare-parehas na mukha lang yan. Dan Fernandez, Barbers, Acop, si Pastor Abante. Oh. Sino pa? Sino pa mga bumabanat? Yan, yung si Luis Tre. Sila lang yung bumabanat. Yung One Rider Party List, yung Ortega. Sila lang. O, wala nang iba. Pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang, sila lang. Wala nang iba. Wala nang ibang kumakana. Tinan mo, si Kimbo, kumakana pa ba ngayon? Hindi na, bakit? Nabis to eh. Buti na lang kahit paano si Kimbo medyo marunong mahiya. O, kaya lang, iba talaga kapag kalalaki, walang hiya talaga eh. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.